Naranasan nyo na ba pumasok sa school na mahaba ang buhok tapos sinaway ka ng guard? Hoy, estudyanteng mahaba ang buhok na mukhang ulaga. Akin na nga yung ID mo. Ay ako nga. Sumasagot ka pa. Pumunta ka sa guidance. La, daig pa namin preso ah. Mahaba lang ang buhok ko pero di ako gumawa ng mabigat na krimen at wala akong ninakaw at hindi ako adik at hindi ako nagbabayad ng malaking halaga para lang ganyan-ganan ninyo. Respeto! Respeto lang kailangan ko! Bakit ka ba ganyan? Naiingit ka ba sa long hair ko? Sumagot ka, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Joke lang, di ganun ang nangyari. Akin na nga yung ID mo. Kunin mo na lang to sa guidance ha. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi na lang akong nasa guidance at ang kaso, multiple long hair homicide. Kaya umabot sa 60 hours community service at na-assign ako sa PSD office kung saan sila ang pasimuno ng punyetang batas na ito. At dito rin kinukuha ng mga estudyante ang mga nakumpiskang ID nila. At imbis na mahirapan ako, ang nangyari, naging boss pa ako dito. At ginamit ko na rin ang opportunity na ito para makasipsip sa mga opisyales. Hi ma'am. Hi sir. O ba't di ka pa rin nagpapagupit, Ryu? Ma'am, school po ito, hindi barbershop. Nandito ako para mag-aral, hindi para magpagupit. At ako rin ang kumakausap sa mga estudyanteng nakuhanan ng ID. Good morning. Good morning po, sir. Kukunin ko lang po yung ID. Halik nga. Good morning po, sir. Kukunin ko lang po yung ID. Yung ID ko po. Ba't ba nakumpis ID mo? Long hair. Napagupit ka na ba? Sumagot ka pag kinakausap ka ng general. Opo, sir. We, parang di naman. Mahaba pa rin eh. Pabawasan mo pa yan at gumawa ka ng letter. Ito yung format. Di ko ibibigay yung ID mo pag mahaba pa rin yan. Hahaha, hahaha, hahaha. Isipin nyo yun, nandito ako dahil nakumpis yung ID ko at supposedly, pinaparusahan ako pero kung umasta, akala mo kung sinong boss. Ang sungit pa. Maybe ito ang way ko para maaganti sa mga guard na yun. Pero di lang yan ang mga kasong kinakaharap ko. Samot-sari. Ba't nakumpis ID mo? May kulay po buhok, sir. Sige, mag-twerk ka muna sa harap ko. Char. Pakulayan mo muna ng black tapos gawa ka ng letter. Tapos balik ka dito. Ha? Ingat. Bye-bye. Shit, mukhang bara ako. Oh, ba't nakumpis ID mo? Incomplete uniform po. Hay. Sa susunod kasi mag-uniform ka ha. Gawa ka ng letter tapos balik ka dito. Oh, ba't nakumpis ID mo? Nahulian po ako nagdala ng Red Horse. Ma'am, paano to? Nahulihan daw nagdala ng Red Horse. Shotin na ba natin? De, joke lang. Oh, edi community service na rin yan. Ba't kasi di mo sinala sa container? Syong-syong ka rin. Naging magkaibigan kami ng lalaking yon at pinangalanan namin siyang Red Horse. At ganun din, naging close din sila ng mga opisyales at siya naman ang na-assign pag wala ako sa guidance or may klase ako. Minsan nga, sa akin na lang lumalapit yung mga kaklase ko pag nakukuha yung ID nila. Parang ni Ryu, nakuha ID ko, baka naman. Don't worry, akong bala. I got your back. At nang makumpleto ko ang 60 hours, lubos akong nalungkot dahil iiwan ko na ang trono ko. Red, ipapasa ko na sa'yo ang corona. Ikaw nang bahala dito, ha? Pero paminsan-minsan, dumadalaw ako doon at isang araw. Oh, Ryu, kamusta? Napadalaw ka? Uy, sir, oo nga eh. Namiss ko kayo eh. Ano nga ulit kaso mo dati? Long hair po, sir. O simula ngayon, di ka na makukuhanan ng ID. No long hair policy na tayo eh. No long hair policy na tayo eh. No long hair policy na tayo eh. Music to my ears. Sa wakas, wala nang kaawa-awang estudyante ang makukuhanan ng ID simula ngayon. Dahil nagkaroon na ng hustisya ang lahat. Makakapasok na rin ako ng may dangal, katarungan at kalayaan.